Magandang buhay mga kababayan kong Pilipino. Ang napakamainit na topic ngayon ay AKAP versus Zero PhilHealth. Ang daming maingay bakit daw ang AKAP binigyan ng budget at ang mga ginagamit naman sa project na yan ay allegedly para daw sa kampanya ng 2025 para mabigyan ang around 40 million daw na mga low income na mga citizens ng Pilipinas. So, ang ingay-ingay po pati sa media na nagre-react na walang budget ang PhilHealth. In fairness po kay President Marcos, which he is also into approving na walang budget ang PhilHealth. Sana naman tayong mga media ba, yung mga influencer, mag-research muna kayo bago kayo magre-react ng hindi maganda. Ang PhilHealth po yan ay corporation yan. Government-owned or controlled corporation. Ibig sabihin, ang government-owned or controlled corporation, kumikita po yan sa ating mga contribution. Tayong may mga trabaho. Ngayon, may 284 billion pesos na corporate operating budget. So, ibig sabihin, may pera po talaga na kinita ang PhilHealth in the past year. So, hindi natin sila kailangan bigyan ng budget. Ano ba ang ibinibigay nating budget sa kanila? Subsidy po yun. Ano ang subsidy? Meaning, kung hindi kaya ng government-owned or controlled corporation na mag-operate sila, ay bibigyan ng subsidy from the remittances ng mga empleyado na nagbabayad monthly ng mga contribution nila sa PhilHealth. So, ibig sabihin, kung meron silang income na 284 billion, ang 271 billion out of the 284 billion pesos, magka-cover po daw yon ng mga claims at saka increase na mga bayaran. So, ang PhilHealth has a reserve of around 500 billion, sufficient enough to sustain its operating expenses. So, ibig sabihin, may reserve pa silang 500 billion pesos. So, sobra-sobra. At on top of that, meron din silang surplus. Ibig sabihin, ano ba ang surplus? Kumbaga, ito yung budget mo, may sobrang-sobra ka pa na 150 billion, which will take care in 2-year time, equivalent to 2-year time worth na benefits and operating expenses to universal healthcare project. So, may accumulated na net income po ang PhilHealth ngayon na 431 billion pesos. Kaya kayo, wag muna kayong magre-react agad. In fairness naman kay BBM, may mga ginagawa din naman siya na at ang Congress at saka Senate, they are focused also into this. So, bago siguro mag-react at makinig lang sa ating highly respected senators and congressmen, mag-research din po tayo sa Google kung ano po ang nangyayari. Okay? So, ang AKAP na yan, ang take ko lang siguro dyan is ganito. Kasi, for me, nakikita ko rin talaga na yung mga AKAP na yan, magpapapicture lang, magwawalis ng half day sa mga close lang sa barangay, sa barangay officials.
So nagrereklamo nga yung mga ibang equally indigent families na pag hindi close sa barangay officials ay hindi na bibigyan ng ganong opportunity. At meron nga ako talagang na experience ko na nagyayabang sa akin na inilagay lang ang pangalan niya at hindi talaga siya naglilinis. And then dahil close siya sa barangay kapitan. So I think kung aprobaran man ito ni BBM at hindi niya i-veto na i-zero talaga, siguro ang safety measures on how at ano yung standards, hindi lang talagang puntahan siguro sa mga bahay ng mga social worker ang mga beneficiaries nito. Kasi dito sa amin may nakikita ako talagang nagyayabang pa na yung 4,100 niya na nakuha, yung akap na yan ay isinugal niya. Okay? Isinugal, my God. Isinugal po. Yun. Tapos natalo lang, pero tawa lang siya ng tawa kasi wala naman daw problema dahil hindi naman talaga pinagpaguran yon. So I think there should be, kasi nagrereklamo po yung minimum wage lang ang kinikita araw-araw at mamamasahe pa and everything, di ba? So hindi ko nakikita ang logic din doon. So I think what you should do is, if really talaga kailangan trabaho yung mga yan, I think they should observe 8 to 5, di ba? 8 to 5. Oo. Tapos time and motion study, ano ba yan? Bakit 2 hours lang, magwawalis lang, tapos magpapapicture with the barangay captain at saka mayor? Ano ba yan? Diba? Sa pagbibigay, pag maraming araw na hindi nababayaran. Thank you for listening. Let us also listen to the next segment. Ano ba ang inflation rate? Ano ang peso to dollar sa time ni President Duterte at sa time ngayon? Okay? So, thank you for following my Health, Wealth, and Life Basics na channel, even wala pa akong mga pakulo.